Sa lahat ng ating mga manonood, isang kagulat-gulat na balita ang dumating sa atin. Isang grupo ng mga mag-aaral mula sa isang kilalang internasyonal na paaralan sa Peru, ang orihinal na nakatakdang maglakbay patungong Japan. Ngunit dahil sa isang biglaang technical problem sa eroplano, napilitan silang magsagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Subalit, mula sa sandaling tumapak ang mga mag-aaral na ito sa lupain ng Pilipinas, isang hindi kapanipaniwalang kuwento ang nagsimula. Wala kaming kaalam-alam kung nasaan ang Pilipinas noon, sabi nila, ngunit ang naging resulta ay higit pa sa aming inaasahan sa Japan. Dahil dito, napagtanto namin kung gaano kami kawalang muwang. Si Diogo Martina, isang 18 taong gulang na student council president, kasama ang kanyang 11 na kapwa estudyanteng Peruvian, ay nagkaroon ng ganap na pagbabago sa pananaw sa loob lamang ng ilang araw. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas na nag-udyok sa mga mag-aaral na ito na kanselahin ang kanilang planong paglalakbay sa Japan at naisin pang manatili ng mas matagal sa Pilipinas? Ang kwento ng kanilang hindi inaasahang karanasan sa Pilipinas mula sa mga mag-aaral ng isang prestihiyosong paaralan sa Peru ay pakinggan natin ngayon. Magandang araw. Ako po si Diogo Martina. Ako ay isang 18 na taong gulang na high school student at kasalukuyang student council president sa La Preparatoria International School sa Lima, Peru. Ang aming paaralan ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Peru, kilala sa pag-oorganisa ng mga taunang overseas trips. Noong nakaraang taon, nagpunta kami sa Europa. 2 taon na ang nakalipas sa Estados Unidos. At ngayong taon, ang aming destinasyon ay Japan. Ang orihinal na plano ay 1 linggong paglilibot sa Tokyo at Osaka. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa paglalakbay na ito sa Asia. Kapag nag-uusap kami ng mga kaibigan ko, ang nasa isip lang namin ay, kung Japan, okay na siguro. Tungkol naman sa Pilipinas, halos wala kaming alam. Ang tanging alam namin ay isa itong maliit na bansa na matatagpuan sa pagitan ng China at Japan. Noong umaga ng aming pag-alis, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko sa airport sa Lima. Lahat ay mukhang sabik na sabik. 25 estudyante kami, kasama ang 3 gurong tagapamahala habang nasa eroplano. Puro Japan pa rin ang aming pinag-uusapan kung ano ang makikita at kakainin doon. Ngunit sa kalagitnaan ng aming mahabang paglipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, pagkatapos ng isang stopover sa Mexico City, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May anunsyo mula sa kapitan na nagsasabing may technical problem at kailangan naming lumapag sa pinakamalapit na airport. Pinakabit muli sa amin ng mga flight attendant ang aming mga seatbelt. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran sa loob ng cabin. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng gabi. Ngunit pakiramdam ko ay hindi ito Japan. Muling nag-anunsyo ang kapitan na lalapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Noong mga sandaling iyon, hindi ko man lang alam kung nasaan ang Ninoy Aquino. Si Camila, ang kaibigan kong katabi ko, ay nag-search sa kanyang smartphone at sinabing iyon daw ay sa Pilipinas. Hanggang sa lumapag ang eroplano, iniisip ko pa rin na titigil lang kami para sa isang mabilis na check-up ng makina at lilipad din kaagad patungong Japan. Akala ko ay isang gabi lang kaming mananatili sa Pilipinas at aalis din kinabukasan. Ngunit mula sa sandaling humakbang ako palabas ng eroplano, nagsimula kong mapagtanto na mali ang aking akala. Ang unang sandali na pumasok ako sa NAIA, ang laki nito ay higit pa sa aking inaasahan. Kung ikukumpara sa airport sa Lima, ito ay mas malawak at moderno. Ngunit ang problema ay hindi lamang sa laki. Ang sahig ay makintab na parang salamin at lahat ay nakaayos ng maayos. Ang mas kahanga-hanga ay ang pagtugon ng mga staff ng airport. Nang malaman nilang kami ay mga estudyante mula sa Peru, may isang staff na lumapit at sinubukang magbigay ng direksyon sa wikang Espanyol.
Bagamat hindi perpekto ang kanyang Espanyol, ramdam namin ang kanyang taos-pusong pagnanais na tulungan kami. Kahit na ito ay isang emergency situation, walang sino man ang nagpakita ng pagmamadali o pagkainis. Matityaga nilang ipinaliwanag ang mga detalye sa amin. Ang karanasan sa immigration ay kahanga-hanga rin. Naunawaan ng mga opisyal ang aming sitwasyon at nagsalita sila ng simpleng Ingles para pakalmahin kami. Sinasabing, "Take your time, no need to rush." Sa Peru, bihira kang makakita ng mga opisyal ng gobyerno na ganito kabait. Habang papunta kami sa baggage claim, nagkaroon ako ng pagkakataong magmasid sa paligid ng airport at talagang naramdaman ko na napaka-organisado ng pamamahala dito. Ang mga signages ay nasa iba't ibang wika at malinaw. Ang lahat ng pasilidad ay gumagana ng maayos. Ang pinaka-nakakabilib ay ang ugali ng mga tao. Kahit daan-daang pasahero ang naglalakad, walang sumisigaw o nagtutulakan. Lahat ay sumusunod sa pila at matiyagang naghihintay. Ang ganitong tanawin ay mahirap isipin sa Peru. Ng gabing iyon, dinala kami sa Maynila at pansamantalang pinatira sa isang hotel na inayos para sa amin sa Bonifacio Global City. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko kailanman inakala na sa Pilipinas, na akala ko'y isang simpleng daanan lamang, ay may naghihintay na karanasang magpapabago sa aking pananaw sa buhay. Kinaumagahan, malinaw pa rin sa aking alaala ang pagkabigla nang lumabas ako ng hotel at unang masilayan ang mga kalsada ng BGC. Nagpasya kaming sumakay ng bus mula sa BGC Bus Terminal para maglibot sa lungsod. Ngunit mula sa sandaling pumasok kami sa terminal, para kaming napunta sa ibang mundo kumpara sa Peru. Sa platform ng bus, ang unang napansin ko ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit rush hour at maraming tao, lahat ay pumipila ng maayos habang naghihintay ng bus. Pagdating ng bus, hinintay muna ng lahat na makalabas ang mga nasa loob bago sila unti-unting pumasok. Ito ay isang uri ng kaayusan. Ang mas kahanga-hanga ay ang kapaligiran sa loob ng bus. Kahit maraming tao, ito ay tahimik. Walang malakas na nakikipag-usap sa telepono o kumakain. Lahat ay nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa, ginagamit ang kanilang oras. Nang makita ko ang ganitong tanawin, doon ko unang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng civic consciousness. Ang mismong bus ay kahanga-hanga rin. Ang sahig at mga dingding ay malinis at maliwanag ang mga ilaw. Hindi mo mararamdaman na nasa isang pampublikong sasakyan ka. Sinubukan kong gamitin ang banyo sa terminal at ito ay napakalinis, halos hindi ka pani-paniwala para sa isang pampublikong banyo. Hindi lang may toilet paper at sabon, mayroon pang hand lotion. Nang makarating kami sa sentro ng BGC, ako at ang mga kaibigan ko ay natulala. Kahit na ito ay isang lugar na dinadaanan ng libu-libong tao, wala kang makikitang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Bigla na lang napaiyak si Camila. Nang tanungin namin siya kung bakit, sinabi niyang hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi humanga siya na lahat ay nagtutulungan upang mapanatili ang ganitong kapaligiran. Ang mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Bawat tindahan ay maayos ang pagkakaayos ng mga produkto at malinaw ang mga presyo. Nang makita ng mga staff na kami ay mga dayuhan, binati nila kami ng may ngiti kahit hindi kami magkaintindihan sa salita. Sinubukan nilang gumamit ng mga senyas at ngiti para makipag-usap, na lubos naming ikinatuwa. Nang hapong iyon, naligaw kami dahil hindi namin maintindihan ang mga karatula sa Tagalog. Kahit gumamit kami ng mapa sa smartphone, nahirapan kaming matukoy ang aming eksaktong lokasyon. Mahigit 1 oras kaming paikot-ikot sa parehong lugar. Doon, may isang Pilipinong estudyante na nakapansin sa amin at lumapit. Ang pangalan ng estudyante ay Jose. Tinanong niya kami sa Ingles. Kung kailangan namin ng tulong, ipinaliwanag namin ang aming sitwasyon
at binuksan niya ang isang translation app sa kanyang telepono para makipag-usap. Hindi lang niya kami tinuruan ng daan. Nang malaman niyang taga-Peru kami, nagrekomenda pa siya ng isang masarap na karinderiya sa malapit. Inilaan niya ang kanyang oras para tulungan ang mga dayuhang hindi niya kilala nang walang bakas ng pagkainis. Pagkatapos naming maghiwalay ni Jose, pumunta kami sa karinderiya na kanyang inirekomenda at muli kaming humanga. Habang umu-order kami, nang malaman ng may-ari na kami ay mga dayuhan, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang bawat pagkain sa menu. Tinanong pa niya kami kung gaano kaanghang ang gusto namin para maiangkop ang lasa sa aming panlasa. Paglabas namin ng kainan, at habang naglalakad sa mga kalye ng BGC, natuklasan ko ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino. Ang mga bangketa ay napakalinis, hindi lang dahil sa mahusay na paglilinis, kundi dahil ugali na ng mga tao na huwag magtapon ng basura kahit saan. Nakita ko ang isang taong kumakain ng street food na hawak pa rin ang basyong supot hanggang sa makahanap siya ng basurahan bago ito itapon. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, dumaan ako sa isang convenience store. Dito ko naramdaman ang pinakamalaking pagkakaiba kumpara sa Peru. Kahit lampas na ng 10 PM, isang babaeng staff na mukhang nasa early 20s pa lang ang nag-iisang nagtatrabaho, ang mas kahanga-hanga, may mga babaeng customer pa na komportabling pumapasok. Sa Lima, napakadelikado para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi, ngunit dito, ibang-iba. Binati kami ng staff ng convenience store ng may ngiti. Nang sabihin kong taga-Peru ako, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles. Habang pabalik sa hotel, nagmasid ako sa paligid. Kahit gabi na, maliwanag pa rin ang mga kalsada. Ang mga poste ng ilaw ay maayos ang pagkakapwesto. Halos walang madilim na sulok. Kahit sa ganitong oras, may mga taong nagjo-jogging, mga magkasintahang namamasyal, at mga grupo ng kabataang nagkukuwentuhan. Lahat sila ay may relax at natural na ekspresyon sa mukha. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong bisitahin ang isang pampublikong mataas na paaralan sa Maynila. Mula pa lang sa mga pasilidad ng paaralan, kahanga-hanga na bawat silid-aralan ay may modernong digital equipment. Ang library at science laboratory ay maayos din ang pamamahala. Ang pinakaikinahanga ko ay ang sistema ng pananghalian. Kahit na mahigit 1,000 estudyante ang sabay-sabay na kumakain, lahat ay nagpapatuloy ng maayos. Bawat baitang ay may takdang pila at lahat ng estudyante ay natural na sumusunod dito. Habang nakapila, walang nagtutulakan o sumisingit. Ang kalidad ng pagkain ay kamangha-mangha rin, isang balancing menu na inihanda ng isang nutritionist at masarap ang lasa. At ang katotohanang ang ganitong pananghalian ay libre para sa mga estudyante ay nakakagulat. Sa Peru, kahit sa mga pribadong paaralan, iilan lang ang nag-aalok ng ganitong kalidad ng serbisyo. Pagkatapos kumain, ang tanawin ng mga estudyanteng nagliligpit ng kanilang mga tray at naghihiwalay ng basura ay kahanga-hanga. Walang naguutos, ngunit ginagawa ito ng lahat na parang normal na bagay. Ang mga plastik at karaniwang basura ay maayos na pinaghihiwalay. Nang makita ko ito, nalaman kong napakataas ng kamalayan sa kapaligiran dito. Sa hapon, may oras para sa paglilinis na tinatawag nilang cleaners. Sa Pilipinas, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at paaralan. Noong una, hindi ako makapaniwala, ngunit nang makita ko mismo, bawat estudyante ay may kanya-kanyang gawain at seryosong naglilinis, nagmop ng sahig, nagpunas ng blackboard, naglinis ng bintana, at nagtapon ng basura. Lahat ng ito ay ginagawa ng mga estudyante. Nang makita ko ito, naramdaman ko ang espesyal na katangian ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng kaalaman, kundi sa paghubog ng diwa ng komunidad at responsibilidad. Sa Peru,
trabaho ng mga janitor ang paglilinis, ngunit dito, itinuturing nilang normal na panatilihing malinis ang lugar na kanilang ginagamit. Nang gabing iyon, muli kaming nagkita ni Jose. Nagkita kami sa isang walang putro-hour coffee shop at nag-usap tungkol sa mga pagkakaiba sa kultura ng Pilipinas at Peru. Marami akong natutunan. Sinabi ni Jose na lumaki siyang nakikita ang kaayusan at pagmamalasakit sa kapwa bilang normal na bagay, hindi dahil may nag-uutos, kundi dahil naniniwala silang iyon ang tama. Ang mga alituntunin na sa una ay tila nakakasakal, ay, sa katotohanan, karunungan na nagpapahintulot sa lahat na mamuhay ng maginhawa. Doon ko napagtanto. Ang kaunting abala para sa bawat isa ay nagdudulot ng malaking kaginhawahan para sa lahat. Iyon ang konsepto. Sa aming pag-uusap ni Jose, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa individualismo at kolektibismo. Sa Peru, malakas ang kultura ng pagpapahalaga sa personal na kalayaan. Ngunit sa Pilipinas, may balanse sa pagitan ng personal na kalayaan at responsibilidad sa lipunan. Ito ang larawan ng isang tunay na maunlad na lipunan sa isip ko. Habang tumatagal ang pananatili ko sa Pilipinas, mas marami pa akong natutuklasan. Sa mga pampublikong sasakyan, ang mga kabataan ay nagpapaubaya ng upuan sa mga matatanda at kababaihan. Sa kalye, ang mga tao ay likas na tumutulong sa mga naka-wheelchair, ang mga mababait na tao ay nagtuturo ng daan sa mga dayuhang tulad namin. Lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang, kundi isang kulturang malalim na nakaugat sa lipunang Pilipino. Sa ika-4 na araw, naranasan ko mismo ang digital technology ng Pilipinas. Dinala ako ni Jose sa iba't ibang lugar para ipakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong una, akala ko lang ay isang bansang may advanced na teknolohiya. Ngunit nang maranasan ko ito, nalaman kong higit pa pala roon. Simula pa lang sa pag-order ng kape sa umaga, kahanga-hanga na. Ginamit ni Jose ang GCash app sa kanyang smartphone para mag-order ng kape ng maaga. Pagdating namin sa coffee shop, handa na ang kape. Hindi na kailangang pumila at bayad na. Ang pagkakaroon pa lang ng ganitong sistema ay kamangha-mangha na. Ngunit ang mas nakakabilib ay kung paano ito ginagamit ng isang ordinaryong estudyante ng natural. Pati sa pagsakay ng tren, ganoon din. Ginamit ni Jose ang kanyang beep card na nakalink sa kanyang phone. Itap lang sa reader para magbayad. Sa loob ng tren, may libreng wifi. Sa subway sa Peru, madalas mahina ang signal. Ngunit dito, kahit sa ilalim ng lupa, mabilis pa rin ang koneksyon. Nang mananghalian kami, may isa pang interesanting karanasan. Nag-scan si Jose ng QR code sa labas ng restaurant para kumuha ng queue number. At pagkatapos ay namasyal muna kami sa malapit. Nang dumating ang text message na kami na ang susunod, bumalik kami sa restaurant. Hindi kailangang tumayo at maghintay sa pila. Nagamit namin ang oras ng mahusay. Sa pag-order sa loob, isang tablet ang ginamit namin. Digital ang menu, kaya makikita mo ang mga larawan at detalyadong description. Mayroon ding menu sa Ingles. Mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad, lahat ay magagawa sa mesa. Napakadali talaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng digital na teknolohiyang ito, hindi nawala ang init ng pagiging tao. Ito ang nakakabilib. Ang staff sa coffee shop ay bumati ng may ngiti. Ang server sa restaurant ay maalaga. Hindi pinalitan ng teknolohiya ang ugnayan ng mga tao, kundi nagsilbi itong pandagdag. Sa gabi, sinubukan kong gumamit ng food delivery app. Ipinakita sa akin ni Jose kung paano mag-order gamit ang smartphone. Napakaraming restaurant at menu na mapagpipilian. Pagkatapos mag-order, masusubaybayan mo ang lokasyon ng rider sa real time. Sa loob ng 30 minuto, dumating na ang mainit na pagkain, ang nakakabilib. Napakagalang ng delivery rider,
Nang makita niyang dayuhan ako, ngumiti siya at masiglang bumati bago iabot ang pagkain. Dahil sa lahat ng karanasang ito, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa ikalimang araw, nakilala ko ang lola ni Jose. Bagamat mahigit 80 taong gulang na, napakahusay niyang gumamit ng smartphone. Nakakamangha, sabi niya. Namimili siya online, nag-i-schedule ng appointment sa ospital, at nakikipag-video call pa sa kanyang mga apo. Ibang-iba ito sa lola ko sa Peru. Sabi ng lola niya, mahirap daw noong una, ngunit may mga libreng seminar sa kanilang barangay kung paano gumamit ng smartphone, kaya natuto siya. Hindi dahil matanda na ay napag-iiwanan, kundi may sistema na tumutulong sa lahat na sumabay. Ito ang nakakabilib. Ito ang larawan ng isang tunay na mapagkalingang lipunan sa isip ko. Sa pampublikong sasakyan, may katulad na karanasan. Nang may sumakay na naka-wheelchair sa tren, maraming tao ang nagbigay daan at tumulong ng kusa. Walang nag-utos, ngunit ginawa ito ng lahat na parang normal. Nang makita ko ito, naramdaman ko ang pagiging mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong pumunta sa ospital dahil parang magkakasipon si Jose. Ang buong proseso, mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagsusuri, ay napakasistematiko. Hindi kami naghintay ng matagal at makatwira ng bayad. Nagpakita pa ng interes ang doktor sa akin bilang isang dayuhan at ipinaliwanag ang healthcare system ng Pilipinas. Sa botika, may isa pang magandang karanasan. Tiningnan ng pharmacist ang reseta at inihanda ang tamang gamot. Siyempre, ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano ito inumin at sinubukan pa niyang ipaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong detalyadong pag-aalaga ay lubos kong ikinatuwa. Nang gabing iyon, naglakad-lakad kami ni Jose sa tabi ng ilog Pasig. Kahit gabi na, maraming tao ang nag-eehersisyo o nagpapahinga. May mga pamilya, magkasintahan, at grupo ng magkakaibigan. Bawat isa ay may sariling ginagawa. Ang mahalaga, lahat ay may ligtas at payapang itsura. Ang mga pasilidad sa tabi ng ilog ay kahanga-hanga rin. May hiwalay na bike lane at walkway. Kumpleto rin ang mga banyo at iba pang amenities. Pakiramdam ko, lahat ay idinisenyo para sa kaginhawahan ng publiko. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, napaisip ako. Sa Pilipinas, ang teknolohiya at ang kabutihan ng mga tao ay magkatuwang. Ito ang larawan ng isang tunay na maunlad na lipunan. Ang pagiging mayaman sa ekonomiya o pagkakaroon ng advanced na teknolohiya lamang ay hindi sapat para maging isang tunay na maunlad na bansa. Kinaumagahan ng ika-6 na araw, tumawag ang airline. Ayos na raw ang eroplano at maaari na kaming tumuloy sa Japan. Dapat sana ay magandang balita ito, ngunit kakaiba. Nalito kaming magkakaibigan. Ang ilang araw na pananatili namin sa Pilipinas ay napakaganda na gusto pa naming manatili ng mas matagal. Nang hapong iyon, ginugol namin ang aming huling oras. Kasama si Jose at ang kanyang mga kaibigang estudyanteng Pilipino, nagkita kami malapit sa BGC at nagkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Peru. Ang dating pagkailang dahil sa pagkakaiba ay naging pag-unawa na. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nagpakita rin ng malaking interes sa kultura ng Peru, hindi lang sa Machu Picchu o Nazca Lines, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay at sistema ng edukasyon sa Peru. Ang ganitong paggalang sa isa't isa ay kahanga-hanga. Ang kapaligiran ng pagkikitang ito ay ibang-iba sa unang araw. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan dahil sa pagkakaiba ng kultura ay napalitan na ng isang matibay na pagkakaibigan. Umupo kami sa isang bilog sa isang tradisyonal na kapihan, tumitikim ng masarap na barako. Ang disenyo ng lugar ay pinaghalong moderno at tradisyonal. Sa dingding, may mga lumang litrato ng Maynila at may mahinang OPM, Original Filipino Music, na tumutugtog.
Ang payapang kapaligirang ito ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-uusap. Ang mga kaibigan ni Jose ay nagpakita ng malaking interes sa kultura ng Peru. Hindi lang nila gustong malaman ang tungkol sa Machu Picchu o Nazca Lines, kundi kung paano ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Peru. Isang babaeng estudyante, si Mint, ang nagtanong sa akin. Napaisip ako sa tanong na iyon. Sa totoo lang, sa Peru, karamihan sa mga kabataan ay nakatuon sa sariling pag-unlad at tagumpay. Bihira kaming makilahok sa mga gawaing panlipunan. Kadalasan, kanya-kanya kami. Ngunit sa Pilipinas, nakita kong napakataas ng social engagement ng mga kabataan. May malasakit sila sa mga isyong panlipunan, tulad ng kapaligiran at mga marginalized groups. Isa pang kaibigan, si Eka, ang nagtanong, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalagang value? Sumagot si Camila para sa amin. Bago kami dumating sa Pilipinas, marahil ang isasagot namin ay kalayaan at personal na tagumpay. Ngunit ngayon, sa tingin ko, ang pagmamalasakit sa kapwa at responsibilidad sa lipunan ay kasing halaga rin. Ang mga nakita at narinig namin sa loob ng ilang araw ay talagang nagpabago sa aming pananaw. Ang may-ari ng kapihan, isang lalaking nasa 60s, ay narinig ang aming usapan at sumali. Sinabi niya na umunlad ang Pilipinas hindi lang dahil sa paglago ng ekonomiya, kundi mas mahalaga dahil sa pag-unlad ng puso ng mga tao. Kapag iniisip ng bawat isa ang kapwa, ang buong lipunan ay bumubuti. Ikinuwento niya ang kasaysayan ng pagbabago ng lipunang Pilipino mula sa diktadurya patungo sa demokrasya. Natutunan naming pahalagahan ang kalayaang pinaghirapan namin at naunawaan naming ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa lipunang Pilipino. Ang mga kaibigan kong Peruvian ay nagsimula na ring magbahagi ng kanilang mga nararamdaman. Sabi ni Carlos, ang pinakaikinahanga ko ay kung paano sumusunod sa mga patakaran ang mga Pilipino, hindi dahil napipilitan, kundi dahil kusa, nauunawaan nilang ang mga patakarang ito ay para sa ikabubuti ng lahat, dagdag ni Sofia. Sa tingin ko, napakatagumpay ng edukasyon sa Pilipinas. Nakakalikha sila ng mga mamamayang may malasakit sa kapwa. Ikinuwento ni Camila kung paano siya naiyak sa BGC hindi lang dahil sa kalinisan, kundi dahil sa paghanga na lahat ay nagsisikap na panatilihin ang kabutihang iyon. Sa Peru, sanay kami sa dumi at iniisip naming normal lang iyon. Ngunit dito, nakita ko ang mga taong inaalagaan ang mga pampublikong espasyo ng kusa. Walang nagbabantay. Ito ay tunay na pagmamahal sa pampublikong lugar. Habang nakikinig ako sa kanila, napaisip ako sa sarili kong pagbabago. Ilang araw lang ang nakalipas. Marahil ay naramdaman kong abala ang pumila o maghiwalay ng basura. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang mga maliliit na gawaing ito ay sumasalamin sa antas ng sibilisasyon ng isang lipunan. Kapag ang bawat isa ay nag-ambag ng kaunting pagsisikap, makakalikha sila ng isang kapaligirang kapaki-pakinabang sa lahat. Ang mga kaibigan naming Pilipino ay nagbahagi rin ng kanilang pananaw. Sabi ni Jose, hindi perpekto ang Pilipinas. Marami rin kaming problemang kailangang ayusin, ngunit mayroon kaming iisang layunin na pagbutihin ang aming lipunan. Dagdag ni Mint. Mula bata pa kami, tinuruan na kami ng civic-mindedness. Ngunit hindi ito isang pasanin, kundi isang karangalan. Ang makatulong sa lipunan ay isang makabuluhang bagay. Humanga ako sa ganitong pag-uusap na puno ng paggalang. Sa Peru, madalas ay walang ganitong tapat na palitan ng ideya sa pagitan ng iba't ibang grupo. Lahat ay sanay na manatili sa kani-kanilang mga bilog. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang isang kulturang bukas at tumatanggap ng pagkakaiba. Ang mga tao ay handang makinig sa iba't ibang opinyon at matuto
mula sa iba't ibang pananaw. Pagsapit ng gabi, lumipat kami sa isang night market sa malapit. Ang night market sa Maynila ay puno ng buhay. Maraming iba't ibang tindahan ng pagkain at maraming tao, ngunit hindi magulo. Natikman namin ang iba't ibang street food tulad ng isaw, kwek-kwek at halo-halo. Bawat pagkain ay may sariling lasa at kasaysayan. Ang mga tindero-tindera, nang makita kaming mga dayuhan, ay masigasig na inirekomenda ang kanilang mga produkto. Ang ilan ay sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles o Espanyol. Ang pagiging palakaibigan nila ay nagparamdam sa amin ng init habang kumakain. Nagpatuloy kami sa aming malalim na pagpapalitan ng kultura. Isang kaibigang Pilipino ang nagtanong sa amin, "Pagbalik ninyo sa Peru, ano ang gusto ninyong baguhin?" Napaisip kaming lahat sa tanong na iyon. Sumagot ako, "Gusto kong dalhin pabalik ang civic consciousness na natutunan ko sa Pilipinas. Baka hindi ko mabago ang buong lipunan, pero kahit papaano, magsisimula ako sa aking sarili at ipapasa ito sa mga taong nakapaligid sa akin." Sabi ni Camila, "Gusto kong isulong ang environmental education sa aming paaralan para maintindihan ng mga kaibigan ko ang kahalagahan ng paghihiwalay ng basura at pangangalaga sa kalikasan." Sabi naman ni Marcos, "Gusto kong sumali sa mas maraming volunteer activities para tulungan ang mga nangangailangan." Nang marinig ng mga kaibigan naming Pilipino ang aming mga ideya, sinuportahan at pinalakas nila ang aming loob. Sabi ni Jose, "Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ngunit hanggat may nagsisimula, magkakaroon ito ng malawak na epekto." Pagkatapos sa night market, naglakad-lakad kami sa tabi ng Ilog Pasig. Ang ilog sa gabi ay napakaganda. Sinasalamin ng tubig ang mga ilaw mula sa magkabilang pampang. Malamig ang simoy ng hangin. Kahit gabi na, marami pa ring nag-eehersisyo at namamasyal, lahat ay mukhang ligtas at relax. Umupo kami sa isang bangko, tinitingnan ang tanawin, at nagbahaginan ng mga kwento sa buhay. Ikinuwento ni Jose na pangarap niyang maging guro para makahubog ng mas maraming estudyanteng may global vision. Si Mint naman ay gustong magtrabaho sa environmental sector para makatulong sa sustainable development ng Pilipinas. Nang marinig ko ang mga pangarap ng mga kabataang Pilipinong ito, humanga ako sa kanilang dedikasyon. Hindi lang nila iniisip ang sariling tagumpay, kundi kung paano sila makakatulong sa lipunan at sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang ganitong malawak na pananaw ay bihira kong makita sa mga kaedad ko sa Peru. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung ano ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino. Hindi dahil sa maunlad na ekonomiya o modernong teknolohiya, kundi dahil ang mga tao dito ay may pagnanais na pagbutihin ang mundo. Kapag ang mga kabataan sa isang lipunan ay may ganitong mga pangarap, tiyak na uunlad ang lipunang iyon. Nang hating gabi na, kailangan na naming magpaalam. Kahit ilang araw lang kaming magkasama, nakabuo kami ng isang matibay na pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng contact information at nangakong mananatiling konektado. Habang hinahatid kami ni Jose sa hotel, tiningnan ko ang tanawin ng Maynila sa gabi. Magkahalo ang nararamdaman ko. Bukas, aalis na kami sa lugar na nagpabago sa aming pananaw para tumuloy sa aming orihinal na destinasyon, ang Japan. Ngunit alam kong nagtanim na ang Pilipinas ng isang binhi sa aming mga puso. Dadalhin namin ang binhing ito pabalik sa Peru at lalago ito sa aming buhay. Ito ang magpapaalala sa amin kung ano ang mga tunay na halaga na dapat hanapin, kung ano ang isang makabuluhang buhay. Ang Pilipinas ay hindi lang nagturo sa amin ng panlabas na kagandahang asal at kaayusan, kundi pati na rin ng panloob na kabaitan at responsibilidad. Ito ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay. 6 na buwan ang lumipas, nag-apply ako para sa isang student exchange program sa University of the Philippines. Bagamat hindi pa sapat ang aking kakayahan sa Filipino, tiwala akong walang tatalo sa aking sigasig. Sa kabutihang palad, nakapasa ako at nakabalik sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng paghanga,
nang muli akong makarating sa NAIA pagkatapos ng isang taon ay hindi maipaliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang ordinaryong turista, kundi bilang isang estudyante na nagbigay daan sa akin na mas malalim na maunawaan at maranasan ang lipunang Pilipino. Sinundo ako ni Jose sa airport. Ang saya ng muli naming pagkikita ay hindi matatawaran. Ngunit nang batiin ko siya sa Filipino, labis siyang nagulat. Ang buhay sa unibersidad ay isa pang uri ng patuloy na pag-aaral. Ang makasama sa klase at gumawa ng mga proyekto kasama ang mga estudyanteng Pilipino ay nagbigay sa akin ng direktang karanasan sa kahusayan ng edukasyon dito. Bukod dito, sa pamamagitan ng mga club activities, nalaman ko kung ano ang iniisip at paano namumuhay ang mga kabataang Pilipino. Ngayon, kapag binabalikan ko ang emergency landing na iyon sa NAIA, ang pinakamahalagang sandali na nagpabago sa aking buhay. Sa pamamagitan ng bansang tinatawag na Pilipinas, natutunan ko ang kahulugan ng isang tunay na maunlad na bansa at napagtanto ko kung anong uri ng tao ang dapat kong kahinatnan. Higit sa lahat, lumawak ang aking pananaw sa mundo. Ito ang pinakamalaking aral na natutunan ko. Ngayon, may pangarap ako na pagkatapos kong bumalik sa Peru, gagamitin ko ang aking mga natutunan sa Pilipinas para makatulong sa pag-unlad ng aming bansa. Isang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Peru. At ang simula ng lahat ng ito ay ang hindi inaasahang emergency landing na iyon. Ang natuklasan ko sa Pilipinas ay hindi lang malilinis na kalsada o advanced na teknolohiya. Ang tunay na kahanga-hanga ay ang mapagmalasakit na puso ng mga tao at ang civic consciousness na nag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Ang mga ito ay hindi ipinipilit ng batas o regulasyon, kundi isang kulturang kusang loob na isinasabuhay ng mga tao. Ang aking karanasan sa Pilipinas ay nagpaunawa sa akin na ang tunay na pag-unlad ay hindi sa pagtaas ng mga gusali o pag-abante ng teknolohiya, kundi sa pagyaman ng puso ng mga tao at pag-init ng isang lipunan. Ngayon, gusto kong maging isang taong makakapagpalaganap ng ganitong kultura sa Peru. Bagamat marami pa akong dapat matutunan, naniniwala akong ang paglalakbay na nagsimula sa isang hindi inaasahang paglapag ay magpapatuloy. Ang Pilipinas ay hindi lang nagturo ng panlabas na pagbabago, kundi pati na rin ng panloob na paglago. Ang mahalagang karanasang ito ang magiging gabay sa aking buhay, na ituturo ako sa tamang direksyon. Habang ako ay isang exchange student sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataong libutin at mas malalim na tuklasin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Bawat paglalakbay ay nagpalalim sa aking pagkakakilala sa islang ito. Ang una naming malayong paglalakbay ay sa Vigan, isang lungsod na kilala bilang sentro ng kulturang Kastila sa Pilipinas. Sumakay kami ng eroplano mula Maynila patungong Hilaga. Ang pagiging on-time at kaginhawahan ng airline ay muling nagpahanga sa akin. Ang ganitong kahusayan sa transportasyon ay mahirap isipin sa Peru. Pagdating sa Vigan, agad kong naramdaman ang ibang-ibang kapaligiran kumpara sa Maynila. Kung ang Maynila ay isang modernong metropolis, ang Vigan ay isang makasaysayang lungsod na puno ng kagandahan, ang mga makikitid na kalsadang bato, mga lumang simbahan at tradisyonal na arkitektura ay bawat isa'y nagkukuwento ng kasaysayan. Tumuloy kami sa isang heritage house sa lumang bayan. Ang may-ari ay isang lokal na nasa 60s. Napakayaman ng kanyang kaalaman sa kasaysayan at kultura ng Vigan at masigasig niyang ipinaliwanag ang pinagmulan at katangian ng bawat tourist spot. Ang Vigan ay isa sa iilang lungsod sa Pilipinas na napanatili ang arkitekturang Kastila. Dito, pinapanatili namin ang aming kultura ng buong puso, sabi niya, ng may pagmamalaki. Sa Kalye Crisologo, natutunan namin ang malalim na impluwensya ng pananakop. Sa St. Paul's Cathedral, naramdaman namin ang katatagan ng pananampalataya. Ang pinakaikinahanga ko ay ang pagpapahalaga ng mga taga-Vigan sa pagpapanatili ng kanilang kultura. Mula sa mga lokal na sining,
lumang arkitektura, hanggang sa mga tradisyon, lahat ay maingat na pinangangalagaan at ipinapasa. Binisita namin ang isang pagawaan ng empanada na 3 henerasyon nang nagpapatuloy, sabi ng ikatlong henerasyon na may-ari. Kahit na mas mabilis ang mga modernong makina, naninindigan pa rin kami sa tradisyonal na paraan dahil doon namin napapanatili ang orihinal na lasa. Ang ganitong paninindigan at paggalang sa tradisyon ay lubos kong ikinahanga. Sa Peru, maraming tradisyonal na kultura ang unti-unting nawawala sa agos ng modernisasyon. Ngunit natagpuan ng mga Pilipino ang balanse sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Ang kultura ng pagkain sa vegan ay nagbukas din ng aking isipan. Mula sa vegan longganisa, bagnet, hanggang sa mga dessert, bawat isa ay may natatanging kuwento. Kumain kami sa isang lumang kainan. Ikinuwento ng may-ari ang pinagmulan at ebolusyon ng kanilang mga pagkain. Ang pagkain ay hindi lang pagkain. Naglalaman ito ng kasaysayan at puso ng mga lokal. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa food culture. Bago kami umalis, sumali kami sa isang lokal na piyesta. Nakita namin ang mga taong taimtim na nagdarasal at naramdaman namin ang kahalagahan ng pananampalataya sa lipunang Pilipino. Ang pananampalatayang ito ay hindi lang personal na sandigan, kundi isang mahalagang puwersa na nagbubuklod sa komunidad. Ang aming ikalawang destinasyon ay Palawan, ang hiyas ng Pilipinas. Kung ang vegan ay kumakatawan sa tradisyon, ipinapakita naman ng Palawan ang tagumpay sa pag-angkop sa modernidad habang pinangangalagaan ang kalikasan. Ang mga matataas na resort, masisiglang dalampasigan, at modernong infrastruktura ay nagpapakita ng sigla ng islang ito. Ngunit ang pinaka-ikinahanga ko ay ang tagumpay sa environmental rehabilitation. Ang El Nido at Coron ay dating mga lugar na nanganganib sa sobrang turismo. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng rehabilitasyon, ngayon ay mga paraiso na para sa mga turista at lokal. Naglakad-lakad kami sa tabing dagat at nakasalubong ang isang retiradong guro na nagjo-jogging. Ikinuwento niya ang proseso ng rehabilitasyon. Ilang taon na ang nakalipas, halos masira na ang lugar na ito. Pero tingnan mo ngayon, napakaganda. Ito ang ipinagmamalaki naming mga taga-Palawan. Ang tagumpay sa environmental rehabilitation na ito ay nagpakita sa akin ng dedikasyon at tagumpay ng Pilipinas sa sustainable development. Sa Peru, maraming lungsod ang nahaharap sa problema ng polusyon. Ang karanasan ng Palawan ay isang bagay na dapat pag-aralan. Ang kultura sa Puerto Princesa ay espesyal din. Binisita namin ang Underground River, isang UNESCO World Heritage Site. Ang konseptong ito ng paggamit ng luma at natural na yaman para sa turismo ay kahanga-hanga. Hindi ito pagsira at pagtatayo ng bago, kundi pagdaragdag ng mga bagong elemento habang pinapanatili ang mga bakas ng kasaysayan at kalikasan. Ang ikatlong destinasyon ay Cebu, ang reyna ng Timog. Mula Palawan papuntang Cebu, sumakay kami ng eroplano. Ang tanawin mula sa itaas ay napakaganda. Ang unang impresyon ko sa Cebu ay ang perpektong halo ng urban at natural na kagandahan. Ang kagandahan ng mga isla sa Mactan, ang linaw ng tubig sa Moalboal, lahat ng tanawin ay nakakamangha. Ngunit ang mas mahalaga, naramdaman ko ang kahalagahan ng pag-iingat sa kalikasan. Sumali kami sa isang beach cleanup activity kasama ang isang lokal na environmental group. Nang makita ko ang polusyon sa dagat, lubos kong naramdaman ang pangangailangan na pangalagaan ang kapaligiran. Sinabi sa amin ng isang marine biologist, ang dagat ang baga ng mundo. Ang pagprotekta sa dagat ay pagprotekta sa ating kinabukasan. Ang aktibidad na ito ay nagpaunawa sa akin na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi nangangailangan ng partisipasyon ng bawat isa. Sa Cebu, nagkaroon din kami ng pagkakataong matutunan ang pamumuhay ng mga lokal na mangingisda. Namumuhay sila ng naaayon sa kalikasan
at may karunungan sa sustainable fishing. Ang kanilang pilosopiya sa buhay ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Sa agos ng modernisasyon, madalas nating nakakalimutan ang ating ugnayan sa kalikasan. Ngunit, ipinaalala sa atin ng mga taong ito ang kahalagahan ng ugnayang iyon. Bawat paglalakbay ay nagpalalim sa aking pag-unawa at pagmamahal sa Pilipinas. Ang islang ito, bagamat hindi kalakihan, ay may kamangha-manghang pagkakaiba-iba at yaman ng kultura. Mula Hilaga hanggang Timog, ang bawat elemento ng kultura ay magkakasamang namumuhay ng payapa sa lupain ng Pilipinas. Higit sa lahat, alam ng mga Pilipino kung paano pangalagaan ang tradisyon habang umuunlad at lumilikha ng bago, nang hindi iniiwan ang kanilang mga ugat. Ang karunungang ito sa kultura ay dapat pag-aralan. Nang matapos ang exchange program at bumalik ako sa Peru, isa na akong bagong tao. Hindi lang dahil sa mas mahusay na kakayahan sa wika, kundi mas mahalaga dahil sa pagbabago sa aking pag-iisip. Natutunan kong tingnan ang mga problema mula sa iba't ibang anggulo at unawain ang halaga ng pagkakaiba-iba ng kultura. Pagbalik ko sa Peru, nagsimula akong aktibong lumahok sa mga gawaing panlipunan. Nagtayo ako ng isang Philippine Culture Club sa universidad para ipakilala ang kagandahan ng Pilipinas sa iba. Nagsimula rin akong makilahok sa mga proyekto para sa kalidad ng edukasyon sa Peru. Umaasang mailapat ang mga konsepto sa edukasyon na natutunan ko sa Pilipinas, lalo na ang paraan ng paghubog ng responsibilidad sa lipunan at kamalayan sa kapaligiran sa mga estudyante. Ang pagkakaibigan namin ni Jose ay nagpatuloy. Nagsimula kaming magplano ng isang youth exchange program sa pagitan ng dalawang bansa, umaasang mas marami pang kabataang Peruvian ang makaranas ng kulturang Pilipino at maimbitahan ang mga estudyanteng Pilipino sa Peru para matuto sa kultura ng isa't isa. Sa aking tahanan sa Lima, sinimulan kong isabuhay ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Sumali ako sa mga environmental activities sa komunidad, sumunod sa kaayusan sa mga pampublikong lugar, at tumulong sa mga nangangailangan. Kahit maliliit na pagbabago, naniniwala akong makakalikha ito ng malawak na epekto. Nang makita ng aking pamilya at mga kaibigan ang aking pagbabago, nagsimula silang magkaroon ng interes sa Pilipinas. Gusto nilang malaman kung paano ako binago ng malayong islang iyon. Dahil sa aking pagbabahagi, marami ang nagkaroon ng interes. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay nagplano pang magbakasyon o mag-aral sa Pilipinas. Ngayon, naghahanda ako para sa aking master's degree sa Pilipinas, umaasang mas malalim pang matuto at sa hinaharap ay makatulong sa pagpapaunlad ng relasyon ng dalawang bansa. Ang hindi inaasahang emergency landing na iyon ay talagang nagbago sa landas ng aking buhay. Kung hindi dahil sa karanasang iyon, hindi ko makikilala ang isang napakagandang bansa tulad ng Pilipinas at hindi ko matututunan ang mga mahahalagang aral sa buhay na ito. Ang pinakamahalagang itinuro sa akin ng Pilipinas ay ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa paglago ng puso, hindi sa panlabas na yaman. Ang panloob na kayamanan ang pinakamahalaga kapag iniisip mo ang kapwa, ang komunidad, ang lipunan ay lalong gumaganda. Ang prinsipyong ito ay hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng dako ng mundo. Ngayon, may pangaral ako. Sa hinaharap, gusto kong maging isang cultural ambassador na mag-uugnay sa Pilipinas at Peru para mas malalim na magkaunawaan ang mga mamamayan ng dalawang bansa at isulong ang kooperasyon sa edukasyon, kultura, at youth exchange. Ang simula ng pangarap na ito ay ang emergency landing sa NAIA. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang emergency landing na iyon ay tila isang kamalasan, ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking swerte. Dahil dito, natuklasan ko ang isang bagong mundo at isang bagong sarili. Ang magandang islang ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng kaalaman at kasanayan, kundi
mas mahalaga, ng pangarap at pag-asa. Pinaniwala niya ako na sa pamamagitan ng pagsisikap at katapatan, magagawa nating mas mabuti ang mundo. Ngayon, kapag binabalikan ko ang unang gabi sa Naya, natutulog ako sa isang hotel sa BGC. Walang kaalam-alam kung ano ang mangyayari. Noon, hindi ko inakalang ang ilang araw na karanasan ay magbabago sa aking buhay ng ganito kalalim. Ang regalong ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi lang magagandang alaala, kundi isang bagong pananaw at mga halaga sa buhay. Ngayon, ipinagmamalaki kong maging kaibigan ng mga Pilipino at umaasa akong sa hinaharap ay makakatulong ako sa pagbuo ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa para sa lupaing ito. Ang hindi inaasahang paglapag na iyon, ang pinakamahalagang turning point sa aking buhay. Salamat, Pilipinas. Salamat sa mga napakabait na Pilipino. Salamat kay Jose at sa lahat ng tumulong sa akin. Ang kuwentong ito ay nagpapatuloy. Ang aking paglalakbay sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Ito ay magpapatuloy sa buong buhay ko at magiging puwersa na magtutulak sa akin na sumulong. Para sa araw na ito, iyan lamang po ang kuwento. Ang kuwento ng isang estudyanteng Peruvian na nakaranas ng isang maunlad na kultura dahil sa isang emergency landing sa Pilipinas habang papunta sa Japan. Ano po ang masasabi ninyo? Mangyaring mag-iwan ng komento para palakasin ang loob ng bida sa kuwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe. Salamat sa panunood.